Nandito rin po sa studies ninyo, sinasabi ninyo, those who can afford na kumuha ng HMO, hindi naman parang sapat yung naipo-provide ng HMO para po dun sa pangangailangan, sa pangkalusugan? Kasi pag isipin niyo yung HMO, 'di ba usually ang pinanggagalingan nun ay yung ano, yung employer nung ano ng mga Pilipino. And kung isipin mo yung sino ba nagtatrabaho, usually ang nagtatrabaho yung medyo ano naman, medyo healthy naman, medyo 20 hanggang 60, 'di ba? Usually yun yung ano, yung mga edad na hindi ka ganoon ka-likely na magkasakit. And so yun yung sakop ng HMO. Pero pag-isipan natin, sino ba yung nagkakasakit? Usually yung mas matanda o yung mas bata, yung Mhm. mga retired na or yung mga hindi pa nagtatrabaho. And sila yung hindi pa sakop ng karamihan sa HMO. Kasi syempre medyo mahal din para sa HMO provider na na i-cover yung mga anak at saka yung mga magulang ng mga nagtatrabaho. Kaya yun yung isa namin nakitang talagang malaking challenge sa study namin. And syempre, yung mga kumpanya rin naman minsan, hindi rin naman pino-provide yung HMO para dun sa pamilya ng kanilang empleyado. Kung meron man, para lang dun mismo sa employee. Tama po. Tama. Tsaka, minsan din kung isipin mo, di ba, parang kung magkasakit parang yung HMO never, minsan ko-cover niya yung anak, minsan cover niya yung magulang, pero never naman niya i-cover yung lola, never Mhm, naman niya cover yung mhm. pinsan. Pero kung tumawag si lola, kung tumawag ang pinsan, sabi, nagkasakit ako, kailangan ko ng tulong, syempre tutulungan mo, di ba? And parang kasama yun sa kultura nating, bilang mga Pilipino. So parang dun yung, dun yung gap sa market na nakita namin. Tsaka yung agwat din ng HMO coverage na tackle nyo rin po dito sa inyong study. You were saying na maraming adults o yung nasa working ang may HMO pero hindi naman sila yung talagang kadalasan na gumagamit nito. Konti ang sa bata at konti rin po yung nasa senior citizens. Can you walk us through kung ilang porsyento po ito? Parang yung mga sa adult, mga I think mga 20, nasa 27% yata yung mga adult na nagkakasakit. Tapos yung when it comes naman dun sa mga children, parang nasa ano lang yata nasa 15%. 15%. Tapos yung mga seniors mga nasa 27. Sorry, 47 pala yung sa adult. 47 adult, Yes. 15 child, 27 seniors. So parang ang laki pa rin nung agwat, kung sabihin natin, di ba? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!